Nasabi ko. So, si Bong Revilla, malversation. Si Villanueva, plunder. Si Escudero, plunder. Jinggoy, plunder. Marcoleta, paano naging plunder yon? Kasi yon ang kanilang narrative na wala namang pera ng gobyernong involved doon, paano naging plunder. Kahit ako nung una, yun ang pinagtataka ko. Please explain to the madlang people, paano naging plunder yung kay Marcoleta? I think po, dahil nauna po yung concern over yung campaign period. Kasi we have to understand po, no? Pakinggan nating mabuti ito. Malaki yung matutunan natin dito. Paano naging plunder? Go! Na yung SOSE ay sinasubmit sa COMELEC dahil sa campaign period. Tama. Otherwise, kung wala pong campaign period, regular, well, at the time, congressman lang po si Congressman Marcoleta. Pag ano kasi, magkaiba po talaga yung trato ng batas sa dalawang period na yon. Sa campaign period, pwede kang tumanggap ng donations na ganun kalaki. Kasi, may threshold ho yan. Merong limit po ba, di ba, yung sa SOSE na parang hanggang, I think, parang per person kasi yun parang 7 pesos per person. And kung nationwide po yung yung sakop mo, then times the number of people in the whole country. So, malaki-laki po yun. Okay. No? Sa pag hindi po campaign period, bawal ka talaga tumanggap ng ganung halaga. Okay. Dahil ang nasa batas po ay yung nominal and insignificant gifts lang ang pwede mong kunin or pwede mong tanggapin. So, magkaiba po yung trato ng ating public officers when it's normal times at hindi campaign period at saka campaign period. Kumbaga, parang exception to the rule lang po yung campaign period. So, ngayon, dahil nauna po yung campaign period na issue, naging normal yung 75 million na narinig natin. Sa tingin natin, act of grace ng isang kaibigan magbigay ng 75 billion, pero in normal times hindi talaga po pwede yun. So yung act po na yun ay prohibited in itself, no? Na Siguro Miko, yung punto ko is ang sa isip kasi ng tao pag sinabing plunder, Yes, may ninakaw ka sa kaban ng bayan. Ito yung sinasabi ko kanina, na bilang ordinaryo, basta galing sa kaban ng bayan, pera ng bayan, directly kaban ng bayan, yun ay plunder. Pero yun na nga po donation daw sa private Na hindi naman pala gano'n. Hindi pala matik na pag plunder may ninakaw. Pwede palang hindi galing sa kaban ng bayan. Opo. So sa plunder law, marami po kasing acts doon na that can become considered plunder. So kasi ang plunder law, it's a combination of series of acts to be able to amass ill-gotten wealth to the amount of 50 million pesos and above. Opo. So yung no question na over and above yung threshold. Meron doon po sa mga acts na yon na receiving of gifts. Wala namang gift na nanggagaling sa kaban ng bayan, di ba? So distinction din diyan na yung ibang acts doon, tama po tayo na may government funds involved. Pero may mga ibang acts din doon na nakita natin sa plunder law na walang kinalaman sa public funds. Kaya nga, so pwedeng plunder kahit walang involved na public funds. Yes, Yun. opo. Yun ang pag-iikot nila doon sa batas. Hindi, partner, yun ang nakalagay sa batas, kaya nila sinampahan, inirekomenda ang pagsasampa ng kasong plunder. Kasi akala ng karamihan na pag plunder, nagnakaw ka sa kaban. Oo naman. Hindi nga. Ang sinasabi niya ngayon, kahit gifts, kahit hindi galing sa public offers, pwedeng pasok sa plunder. That's what you're saying, right? Yes, ang purpose ho niyan is during the normal times na hindi sa campaign period, we demand neutrality and objectivity from our public officials. Kaya yung ganong kalaking pera ay hindi talaga po pwede. So ngayon, series siya kasi ito po yung nakalagay sa complaint ng FIB ng Office of the Deputy Ombudsman of Luzon na it was a gift in the amount of 75 million na during normal times hindi niya dineclare sa SOSE, hindi rin niya dineclare sa kanyang salin. So nasaan siya? Ngayon, kung sinasabi niyang wala naman siyang tinatago, ang basehan lang naman po natin ang dokumento. So, yun po yung naging crux ng complaint ng FIB. At saka galing sa kanya mismo. Opo. Siya nagsabi Partner, nag-guest siya sa isang programa. Siya mismo ang nagsabi. Hindi naman siya pinilit Siya ang nagkwento. Na marami siyang kaibigan na nagbigay sa... Di ba? Naalala mo yun? Wala namang nagpuwersa sa kanya Tama, Sir Alvin. At hindi lang yung sa interview, nakasulat din yun sa kanyang mga na sinabmit sa COMELEC. Pero pwede rin na yung sinasabi na
Ayan po, maputol ko lang saglit. Shout out po sa mga viewers natin, 340. Alam nyo po, nilalagyan ko talaga ng zero sa dulo para at least hindi halata, no? So, shout out po sa inyo. Ano pong masasabi nyo? Ganun pala ang plunder. Ngayon, nalaman na natin ang tunay na definition pala ng plunder. Hindi lang po galing sa direct ni kaban ng bayan, kundi pwedeng sa private individual na ganun kalaki. May limit daw may amount Pag lumampas talagang pasok yun. Ganun pala yun. Tuloy po natin. Comment lang po dyan tapos pa-like. Salamat po. Mamaya din po, mapapakinggan niya natin yung isang privilege speech ni Senator Marcoleta. Kasi pati siya parang nabigla Pinasuhan ako ng ganyan. Baka hindi niya nabasa. According dito kay Ayaw kong Assistant pangalanan. Ombudsman, nasusulat yan sinasabi ng batas. Pwede nating basahin din. Kung sino yan. Kasi ni-request niya na maging anonymous. Tama ba yun? Hindi, bakit na si Defensor nandun? Hindi nga. Nakasulat. Nakalagay. Nakasulat naman po yun. Si Opo. Defensor? Yes, Opo, si dating opo. Congressman Defensor, yung isa sa nagbigay and two others. Naglagay ho ata siya sa kanyang mga submissions, isang table opo, na may pangalan at may amount, no? Okay. So, yun po yun. Wala namang nakadeklara sa SOSE. Yun po yung depensa niya sa COMELEC. Pero yun Sose. Ano ba yung sose? yung ating gustong malaman, bakit hindi po nakadeclare yun sa kanyang salin din. Okay. Parang lumalabas yung kay sana lahat na lang paimbestigahan lahat para hindi lang yung iilan lang. Kasi kung nangyayari itong hindi na-declare yung lahat, baka sa isip ko lang baka may possibility din na kahit yung mga iba hindi dinedeclare yung mga eksaktong tunay nilang di ba?